what we do here is go back. Well, we got back. Yes, buhay Diba? pa kami, guys. Ay, nako, pre. Oh. Bakit pares tayo naka-white? Oo nga. Hindi naman tayo nag-uusap, di ba? Para tayong Backstreet Boys. I want it that way. All white. Di ba doon kasi sa music video nga, naka-all white sila doon? All white sila doon. At one point, gano'n. Kagano po yun. You are my fire, the one desire. believe When I say that I want it that way. Enough. Okay na yun. In-address ko lang yung reference. Sa intro, may vocalization pa. May sounds pa yung wow, 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 wow. Naalala ko lagi yun sa intro ng I Want It That Way. Oh, yun yung iconic. Wow, 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 wow. Anyway, ilan na ba yung reports ng mga road rage incidents? Ang dami na. Dami ko nakikita sa social media eh. Sa Pilipinas pa lang no? Oo. Parang may unlimited supply nga tayo ng road rage napansin ko parang kahit saan parte. Tsaka pansin ko, parang iban sinasadya na lang para mag-trending. Ang gago, no? Oo, parang, sinasadya nyo ba to? Kasi maliit na issue lang naman, git-gitan eh. Yun nga yung iba parang hindi naman natamaan pero naguramentado, gumagawa ng issue. Nananadya nga yata yung iba dun. Yung iba naman, tingin ko, napansin ko kaya siguro maraming road rage incidents ngayon sa Pinas kasi fed up na sila. Jaded na. Tapos wala nang siguro bad trip na sila tapos may sisingit na kamote. Parang nagsabay-sabay siguro yung frustration nila. Tapos doon na lang nila nilabas. Tapos mainit pa yung panahon. Grabing init. Napansin ko nung uminit yung panahon dito, dumami rin yung incident ng road rage. Uminit din yung ulo ng mga tao. Hindi kasi relax lang. Tingin ko hindi naman hindi naman siya isolated incident. Tingin ko pa siya wider problem na hindi lang natin nakikita. Na kailangan i-address. Paano ma-address ba yun? Kasi siya more of behavior of the humans. Oo Parang diba? Rin siya unpredictable din Di alam mo, pansin ko kasi, ang daming may iksi yung PC Oo, lalo sa kalsada. ang ikli ng pasensya, puta. Kaya parang relax lang. Para mga tangi. Lahat naman kayo makakarating sa pupuntahan nyo Hindi, lahat ng nag-engage sa road rage, ang bobobo nyo. Wala kayong kasing tanga. Hindi kasi abala sa kalsada pa yun yun pa, di ba? Hindi niya iniisip yung ibang hassle nun. Yung iba rin yata sa kanila, talaga, mga skandaloso. Oo. Di ba? Parang gusto lang gumawa ng ingay. Kaya nga yun yung sinasabi ko kanina, gusto nyo lang mag-trending. Oo nga Hindi tsaka yung iba nananadya, pinapakita nila yung mukha nila. Ibang level ata ng cloud chasing nila. Gusto nila ng notoriety. Gusto nila maging notorious sa paningin. Ang pangit naman ng taste mo pagdating sa pagpapasikat. Pwede mong maging influencer ka na lang ng matino. Ganun. Tingin ko kung motorista ka, siguro dapat marunong ka rin ng martial arts. Ganun. Kailangan. Diba? Kahit mga basic na boxing lang. Self-defense. Matuto ka ng pengkak silat. O Indonesian fighting style. Grabe yung namaril last time, sa Boso-Boso. Grabe yun, yung nasa SUV. Naalala ko, kakatapos lang natin mag-record ng last episode. Yun. Tapos nabalita yun sa Boso-Boso. Hati yung tao May kumakampi dun sa namaril. May kumakampi dun sa motor. Oo nga Tingin ko mga kabaro nila Uy, nakamotor, kakampi ko yan. Uy, naka-SUV, kakampi ko yan. Baka kasi ginit-git, ganun. So, hindi lang road rage ang alarming ngayon, yung violence Ayo nga, may uptick. Maraming balita ngayon na binaril sa ganito. Hindi kasi wala talagang pasensya yung mga tao Parang kating-kating makarating sa paroroonan, ganun. Tsaka iba yung pag may baril talaga, iba Parang doon ka talaga manghihiram ng tapang mo Oo nga. Dapat meron ka ring pepper spray siguro. Ang laking tulong nun. Tsaka number one, pag may baril ka, dapat ka maximum tolerance ka talaga. Kasi alam mo yung capability mo, makakapatay ka ng tao Yun nga. Pag tingin ko kasi ginamit
na lang niya yung yung baril, yung namaril sa boso-boso ginamit niya yung baril kasi nakukuyog na. Yun pa. 'Di ba? Pero ang problema lang doon, tinaddad niya ng bala yung mga tao. Ang tinamaan, asawa niya. Kasama pa yung asawa niya. Asawa nga ba niya yun? Asawa niya yun. Ayun, yung umawat, tinamaan niya. Tanga-tanga din yun. Tanga. Hindi pag blind rage na yun Parang wala na akong pakin, nandidilim na yung palingin ko sa Pero inyo. kasi pag ganyan, bago ako kumuha ng baril, alam ko may seminar pa yan Dapat, alam ko meron nga O kaya talagang mental, tawag dito. Psychiatric. Sana meron siyang PTC. Ano PTC? Permission to carry. Okay. Kasi kailangan pag may baril ka, lalo na hindi ka naman police. Hahanapan ka ng ganun. Kasi kung wala kang ganun, dali ka, kulong yun. Tsaka dapat pag may PTSD ka, kapag napatunayan may shell shock ka, huwag ka nang paghawakin ng baril. Hindi siya, bata pa siya 27. Yun nga ewan ko ba kung ano nangyari dun. Sa akin kasi dapat siya nang ginawa niya. Sa akin lang naman. Sana hindi na siya lumabas sa sasakyan. Kasi dalawa yun Okay. Hinaharas ka na ng dalawa, huwag ka na lalabas sa sasakyan. Ilak mo yung mo. Sasakyan mo, lalo na nandun yung pamilya mo, di ba? Isipin mo yung safety ng pamilya mo. Baka atapang atao siya. Huwag ka padala sa galit na, pagsuntukan ako dito, di ba? Sana sinara mo yung sasakyan mo, tumawag ka ng authorities. Saka kayo mag-usap. Baka naman Pero di natin masabi. Di rin natin masabi yung sitwasyon. Baka galit na rin talaga siya. Baka umpisa pala nung araw niya sira na di natin masabi. Hindi talaga kahit anong mangyari, huwag ka mag-engage sa mainit ang ulo. Pag sinabayan mo yan, chaos Gulo talaga. Nito nga lang nakaraan, after Holy Week to paahon ako noon, nakabike ako noon nagbike ka. So mabagal takbo ko. Ang nangyari kasi, merong motor na naka-scooter siya na motor, parang Vespa ganun. Tapos sa harap niya may van. Parang truck nga yata yun hindi ko matandaan. Traffic to. Parang L300, ganun. Tapos traffic to, nakatigil siya. Syempre ako, nahirapan ako mag-gain ng momentum, kailangan tuloy-tuloy ako. So ginawa ko, kinat ko siya. Nakatigil siya, kinat ko siya. Tapos biglang binusinahan ako, sabi ko, what? Ako ba binubusinahan nun? Tapos yun na, nung paahon na ako, meron na akong clear space. Biglang may nararamdaman ako sa likod ko na paparating, tapos binubusinahan ako, beep! Ginanon ako. Tapos nung dinaanan niya ako sa left side ko, sinigawan ako, kupal! Sabi ko, what? Ginanon ko talaga siya, sabi ko, what? Sana sinabi mo, tanga! Gusto nga sigawan, iyakin. Sabi ko nga, hindi kaya dahil gawain niya rin yun. Kaya nga, tsaka nakahinto naman sila Ano kinagagalit niya? Yun nga tingin ko naapakan yung pride niya. Hindi, ego yun. Na-hurt yung ego niya. Yung singitero na singitan. sabi ko, tapos sumagi sa isip ko, napatulan ko kaya to. Tapos biglang naisip ko, nga pala, wag mag-road rage. Tama lang ginawa mo. Hahabulin ko pa sana, asarin ko yun. Sabi mo, kupal ako, ha? Kupal ako. Kasi pwede ko siyang sabayan. Pwede ko talaga siyang tabihan. Tama yun, hinayaan mo na lang siya. Sabi ko, init ng ulo nun, iyakin ng puta. Malay mo, niloloko siya ng asawa niya. Ganun. Malay mo, iniiputan siya sa ulo. Sabi ko nga hindi kaya... baka di siya mahal ng mama niya. Ganun. Bobo yun. Tingin ko dun Totoy Parang boses niya Totoy pa parang Totoy bonding. Niloko ng jowa yun. Parang Totoy na bonding yung gago na yun Tsaka ano kinagagalit niya, nakahinto naman. Hindi, yun nga tama ka, yung na-hurt yung ego niya. Na-hurt yung ego niya. Yun lang yung nakikita akong reason Kasi hindi ko naman siya biglang kinat Magalit ka kung bigla kitang kinat. Diba? Tanga-tanga. Kahit ako magagalit ako sa biglang Sana ginamit mo yung police ako card. Joke lang. Hindi ka naman police Na-realize ko nga di kaya dapat marami ding mga biker gang dito. Yung mga naka-chopper, yung mga naka-Harley. Dito? Tapos pag may road rage, imposibleng masangkot sila sa road rage kasi hindi sila papalagan Diba? Tingin ko hindi magkakaroon ng biker gang dito kasi una sa lahat, ang mahal ng Harley. Okay. Ang makakabili lang ng mga milyonaryo. Okay. Kaya imposibleng magka-biker gang dito. Hindi, let's say mangyari yung ganun Tapos, halimbawa, may nasangkot sa road rage na member ng biker gang. Mala Hells Angels. Kawawa yun, babalikan yun. Gago siguro. Lalo na scooter ka. Siguro walang report na mangyayari kasi pinatay na nila. Nakasako ka na, tatapo ka na doon sa kupang. Sa fields, sa damuhan. Pataba ka na sa lupa. Pero hindi ko alam kung, hindi yata maangas kung meron dito. Pero tingin ko, malilesen yung road rage dahil sa kanila. Kasi hindi sila papatulan matatakot sa kanila, di ba? Hindi rin May ba? May mga tao rin talagang pag nagalit kala mo kaya nila banggain kahit ang Diyos
Tingnan natin kung merong Hells Angels Pero dito. ang kulit na, no? Pag nakakita ka dyan sa lalo na sa Marilaki, no? Isang grupo sila na Harley, oh. Tapos, mga balbasarado. O, yung mukhang Viking. Right into this world. All alone. May nga Malasans of Anarchy. Tunga nga yung mga naka-rider doon, ano? O gagi, pag binangga mo yun, literal, sira yung motor mo eh. Kilala pa namang kupal yung mga rider na rider na motor. May mga nakikita ako dyan yung mga naka-big bike sila. Sa vlog nila, sinasabayan sila ng rider. Kinakarera sila. Tangina mga tao. Ngayon, naisip ko lang kung may biker gang dito. Parang ang angas din siguro nun, pero scary. Hindi, yun? Madumi yun. Sobrang dumi. Hindi, tsaka sila talaga sila yung nga, di ba? Yung mga biker gangs daw, ang sabi kasi, sila yung parang pinaka-stone cold na tao. Yun sila? Dito, kung dito yan, ang galawan, moron sindikato. Ganun nga. Drug deal. Tsaka rin sila, violente talaga sila. Violente talaga. Yung parang wala silang pakialam sa feelings mo. Tinarantado mo kami. Ari ka sa amin. Yung may account dati nun yung Rolling Stones. Okay. Nag-hire sila ng security kasi tutugtog sila sa Amerika. Ang hina nila Hells Angels. May sinaksak daw yung Hells Angels doon kasi sobrang gulo ng tao. Sinuksak daw nila agad. Pero hindi naman ako takot. Hindi ko inaalis sa isip ko na makakatulong din naman kahit paano yung fear sa kanila. Siguro lang malilesen kasi nga parang intimidating sila. Malilesen yung kamote siguro. Di ba? Kahit papaano lang Nabigla ko lang naisip. May mga kamote kaya sa Amerika. Yung tulad ng mga nasa Marilaki. Yung mga banking. Tapos magbo-bowling dun sa mga nakaparadang motor. Tingin ko meron din. No? Meron din mga lasing lang. Pero hindi yung yung natural kamote. Wala namang ganun. Di ba, tama ba yung mga biker gangs? Ayaw nila may pagkaano sila, may pagka-superior yung thinking nila. Alimbawa na-stuck kayo sa traffic, tapos tatabi ka sa kanya, ayaw nila ng ganun. Doon ka sa likod. Kasi you're beneath them. Ang angos naman nun, ang yabang. Ganun sila dun. Ba't mo ko tinatapatan? Hindi tayo magkalibel. Ganun sila. Yung stay on your lane, dumbass. You bitch. I'll kill ya. Kasi may nakita akong ganun na parang siya. Nakikita ko lang sa mga reels sa Instagram na parang motovlog siya sa Amerika na ang gamit niya Ninja, Kawasaki Ninja, ganun. Okay. Big bike. One time may nakasabay siya sa daan na naka-Harley tas naka-vest ng Hells Angel. Di parang gusto niya i-greet ganun. Tinabihan niya. Tapos sinabi sa kanya, fuck off. Ginanon. Tama ba? Alam ko mga rin yung iba sa kanila yung mga biker gangs, mga white supremacists. Parang may thin line between biker gangs and white supremacists. Kasi pansin mo lahat sila white. Oo nga diba? Parang wala pa ako nakitang ibang race doon. Yung nga, kagaya ng Hells Angels. Pero sabi nagdi-deal din sila sa mga black gangs Dealing lang. Dealing. Pero hindi hindi kagaya nila. Hindi sinasali sa group nila. Hindi. Alam ko by tribal nga sila Very very tribalist. Bubuo ka ng biker gang tapos Filipino lang member, parang ganun. Ganun lang sila. Okay, angas nun. Pero ang pinaka-brutal daw na biker gang talaga, the Mongols. Saan to? Amerika din. Okay. Ang logo nila si Genghis Khan, nakaganon. Okay. Yun, talagang pumapatay sila. Tsaka human trafficking yun. Ayun nga sila, criminal organization din. Criminal organization sila. Nila, binangga nila yung Hells Angel. Malaki na yung Hells Angels nun Parang gusto pa nila palawakan yung turf nila. Yung territorial expansion? Hindi nila kinaya yung Hells Angels. Awesome. But not really. Daming docu niyan sa YouTube. Saya panoorin. Mga biker gangs. Ano pa bang mga biker gangs? Parang ilang alam ko Ngayon, yung pangalawa, the Mongols. Yung iba, di ko alam Hells Angels lang naman kasi pinaka-iconic na biker gang mga notorious. Australia, may mga bikies doon. More on drug deal naman sila. Mga bikos. ang tawag sa kanila, bikies. Bikies? Mga Australians talaga. Australia. Di ba mayroon din silang term yung mga biker gang sa vest nila? Yung colors. Colors ang tawag nila doon. Remember to wear your colors. Tapos anong colors? Vest pala.
Ang kulit nga parang gangster talaga eh. Tapos may pangalan pa yun. Parang uniform nila yan eh. Yun nga, may patch. Where's your... Tapos pag, tama ba? Kapag hindi ka worthy, tatanggalan ka ng patch. Tsaka yung... may may indication na lang ako sino yung leader pag sa logo basta ganun di ko pa parang sa mga Yakuza yung sinasabi nila na pag yung tattoo ng leader mo yung dragon may mata yung may eyeball ibig sabihin leader daw yun may hierarchy nga pagdating sa markings ano rin organized crime nga eh. Organized talaga sila. Oo nga, organized nga. Di ba may mga marking din sila sa katawan? Oo, may mga tattoos din sila. So kapag nag-quit ka, babalatan ka? Ganun. Oo, tatanggalin. O kaya blowtorch. Papura mo, pero hindi ka pwede basta-basta mag-quit yata dun eh. Kasi na yun eh. Parang lifetime mo na yun eh. Commitment. Mabubuhay kang Hells Angels, mamatay kang Hells Angels eh. Parang ganun. Tsaka pag nag-quit ka, parang ang dating yata, snitch ka eh. Oo, ba isipin nila, nagtrabaho ka sa authorities, gano'n. Alam mo yung maangas nga, minsan kasi may mga undercover na members ng mga biker. Yung mga undercover na police. Ang scary daw nila ka-deal kasi, yun nga, gaya na sabi ko earlier, stone cold sila. Sa violente. They don't fuck around. Tapos, talagang huhulihin nila kung sino yung rat. Talagang at pag nahuli ka, tangina, tanggal itlog mo. Wala na. Parang, na yung endgame na sa'yo yun. Kilala mo si Jesse Ventura, di ba? Yung dati siyang Navy SEAL. Tsaka wrestler. Ang kulit nun kasi, hindi lang siya governor dati ng Minnesota. Naging rin siya biker din. Pero hindi ko alam kung nasangkot siya sa gangs. Talaga? Ang kulit nga eh. Hindi, talagang biker siya, pero hindi ko alam kung... Baka bike enthusiast lang. Enthusiast lang siya. Yun, si Jesse the Body Ventura. Ang kulit magsalita nun eh. When I was 19, I was the Navy SEALs. I live in the Baja now. Hindi parang kinakain niya yung sinasabi niya eh. I am living in a farm next to my cousin. May nakwento siya dati, sabi niya sa Mexico daw siya. Paano ba pagkakakwento niya nun? When I was in Mexico, I lived off the grid. And whenever the passerby would see you, you'll just say, cerveza. Sa Mexico daw kasi, ganun yung treat. Yung yung treat mo sa kanila, tsaka yung greeting mo. Cerveza. Parang inom tayo, parang ganun. Let's drink. I live in the Baja now. Di ba ganun siya magsalita? Baja now. When I was 20 years old, I moved to the World Wrestling Federation. And that's the bottom line. Naging si Stone Cold daw. And I met Vincent McMahon. I made love to him. Jared. That's my story. It's Jesse Ventura. Lagi siyang may... Kasi matanda na rin siya eh. Pero natuwa ako sa kanya dun sa Predator. Siya yung dun eh, I have no time to bleed. Siya yun yung may bigote. Pero strange character siya. Kasi mukha rin talaga siyang member ng biker gang. Kasi one time nag-Viking look. Yung nakatali yung beard. Pero ang angas ng look ng biker gangs. They don't want to be touched. Alam mo yun? Yung parang don't fuck with them. Pag nakasabay mo sila sa gas station, shit. Hindi, tsaka stoic. Yuyuko ka. Kasi naka-shades pa minsan eh. Tapos titingnan ka ng condescending. Ano kaya kung ikaw Asian, tapos may na-encounter ka mga ganun, Tapos naglalakad ka lang. Hindi mo alam gagawin mo. Hindi mo alam na tumatakbo sa isip nun eh. Wala pansinin, yuko ka na lang eh. Pero tsaka siguro, tingin nila sa bike nila yung parang God. Parang part na ng katawan nila yan. Pag nakakita siguro ng mga Vespa yan o kaya mga Honda, Honda Click. tingin nila sa'yo, bitch. Inan to, scooter. Walang kwentang bike. Scooter. Yung iba kasi trying hard maging cool pag nakamotor Hindi, ang hirap hindi sabihin to kasi totoo na rin eh. Yung may iba sasabihin, nakakapogi pag may motor ka. Ha? Sa bagay, may discrimination din sa yung mga siklista eh. Tingin nila sa mga siklista, nakabike ka lang, mumurahin. Tungo na, yung inaasar mo, tapos nakakolnago. Hindi mo alam yung presyo. Dalawang motor mo yun, boy. Yung kolnago sa bike, parang katumbas niya sa Lamborghini sa kotse, parang ganun.
Alam mo, natatangahan ako sa mga ganung siklista. Bumibili ng mga 1 million pesos worth of bicycle. For what? Hindi, afford naman nila eh. I don't care if you afford. It's nonsense. Ako, it's stupid. Ayoko na sila i-judge sa ganyan. Kasi feeling ko naman afford nila. And at the same time siguro may mga sasakyan naman sila. Hobby lang talaga nila magbike. And so happens na kaya ko bumili na 1 million bike. So shut up. Ganun na lang. I don't care what you do with your money, pero it doesn't make sense. 1 million worth of car, tapos bibili ka ng 1 million worth of bicycle. Anong sense nun? Diba? Hobby nga. Parang kaya ko gumasa sa ganitong hobby. So, shut the fuck up. Parang ganun na lang. There are hobbies that should be called out. Understood naman yung pinanggagalingan mo. And pero this is one nagigets ko rin naman silang bumibili ng ganong bike kasi afford nila eh. Hindi. Ginajudge ko na kayo. Ako hindi. hindi ko sugarcoat to. Ako hindi. Understood. Ang mga rich people problems eh. No? How do I spend my money? How much is that bike ba, kuya? Tangina. Di alam mo, nagigets ko rin minsan yung sentiment ng ng eat the rich. Alam mo yun. I'm not saying na elaborate. Incite violence against the rich. Pero may mga rich people kasi talaga na very out of touch. Naman. Very, very detached from the reality they're living in. Kasi sometimes, try nila maging grounded, maging relatable sa masses. Patronizing. Nabalitaan mo last time si Katy Perry, pumunta ng space. Tapos, parang, basically sinasabi niya parang, we're all in this together. Parang ganun. Dude, sabi ko, up. What the fuck are you talking about? You're earning millions, if not billions. Tapos sasabihin mo parang we're all in this together. So, sino nagdala sa kanila? Di ba si Elon Musk? Tama ba? Si Elon ba? Si Jeff Bezos? Di ko alam eh. Kasi kasama dun yung asawa ni Jeff Bezos. Anyway, I don't care. Ayoko lang minsan sa kanila. Whenever rich people act on impunity. Alam mo yun, yung kapag may ginawa silang katarantaduhan, they'll get away scot-free. Yeah. Parang I'm saved kasi I'm rich. Actually, daming issue na nangyari ngayon sa Pilipinas. May nabalita recent lang na anak siya ng billionaire. Tapos naka-drunk driving, ganun. Naka-aksidente siya ng bata, namatay yung bata. Then, wala na. Hindi siya na media or anything. Nasa ibang bansa na siya ngayon. Okay. Nagpapalamig lang. Nagpaka-fugitive na. Gago yun. Pero hindi siya, di mo masasabing fugitive kasi hindi naman in-announce ng mga polis na wanted siya. Pero pa rin kahit paano siguro may patong pa rin sa ulo yun. Or probably is living in guilt. He or she. Actually, she. She, gago. Ayun. Ay, parang nabalitaan ko pala to. Parang nadaanan ko to sa last time. Meron pa yung artist na namatay. Sino? Pangalan nun? Sino? Namatay siya sa sakal eh. Kasi yung boyfriend niya anak din ng billionaire. Tapos siguro bangag na bangag yung guy na praning, sinakal siya. Okay. They can get away with murder. Yun nga, they act on impunity talaga eh. Kumbaga immune sila sa sa punishment. That's the harsh reality na kailangan natin tanggapin. I can't accept such. Yeah, I understood. Hindi, yun nga kasi nababother lang ako kasi tingin nila untouchable sila. Yeah, kasi marami silang pera. Hindi, problema rin kasi dyan yung mga complicits eh. Yes. Yung mga nagpapabayad. Yung mga whore. Mga tuta nila. Yung mga whore. Yes, mga bitches nila na remember, nandiyan ko sa posisyon mo dahil sa pera ko. Naalala ko nga one time nito lang nabalitaan ko, may isang privileged bitch online. Sinasabi niya, I'm so happy that I could travel all around the world. No shit, Sherlock. Tapos ang tinanong siya, ano bang tips mo? Parang ganun, nakita ko sa thread niya. Tapos sabi niya, first, you need to have rich parents. Yun na yung reasoning mo. Ang inang yan, walang sense. Tapos feeling niya, sense. she makes a difference. Hindi ka catalysta, hindi ka for a change. You're just privileged and you suck. Mga walang personality rin kasi yung iba sa kanila. Pero may mga ibang mayayaman naman na sobrang humble. Naman, they exist. May mga namit ako na. Meron din. May friend ako na low-key mayaman. Low-key mayaman. Di ba? Hindi naman lahat. Alam mo, nakakainis minsan yung kakaibiganin lang nila kasi mayaman. Yun, mga user yan. Mga gold-digging sluts. You are not special. You are dirt. You just happen to be born with a gold and silver
Ay, gold and silver. Golden spoon on your mouth. Golden silver. Tangina bobo. Natataka ako sabi mo spoon. Sorry. Biglang sinabi mo golden silver. Nagsasabi nito ni Frank. You just happen to be born with a golden spoon on your mouth. Okay na. Sorry. Mga English, mga Nazi dyan. We're getting older. Matatanda na kami. Natatakot ka bang tumanda? Hindi. Come what Kasi may. Isa yan sa mga reality na one of these days haharapin mo eh. Tsaka bakit ba yung iba takot na takot tumanda? Hindi ko alam sa kanila. Meron ba silang demons na they have to deal with or they could not pass? Ano kasi ba? ako sa totoo lang at peace na ako sa sarili ko eh. Wow. Hindi. Kasi accept mo na yung reality na dadating yung time na uugod-ugod ka rin. At saka syempre, di ba, nagiging aburido ka na rin eh. Nagiging matampuhin ka na. Kasama sa pagtanda. Pinakayoko yun, yung pag nagiging matampuhin ako minsan. Pangit. Nilalabanan ko yun pangit eh. Hindi kasi minsan intindihin mo rin yung other party. Kaya swerte ng mga bata. Nainggit ako sa mga bata ngayon. Actually, nandun na rin ako parang pag nakakita ako na mas bata sa akin. I could have done something when I was younger. Ganun feeling. Ganun ako eh. Malungkot pero eto na tayo eh. Improve mo na lang. Magandang, may iba pa dun mga kawork ko. Matanda ka lang kasi gaganin ako. Tumanda na eh. Tapos sasabihin ko, good luck, tsura mo pag tumungtong ka sa edad ko. Hindi, may iba pag tumatanda daw, mas nagiging attractive. Ganun. Siguro. May iba tumatanda, pumapangit. Saan tayo doon? Gitna lang tayo. Hindi ko na kailangang alamin. Ayoko na rin alamin. Hindi naman ako makakasagot niyan eh. Ibang tao na makakasagot niyan. Ay nako. If only we could quit being old. Yes. Pero rin parang ang pangit din kung immortal ka. So imagine yung mga friends mo mamamatay tapos ikaw hindi. Diba? Parang depressing nga. Parang yun eh. Parang it's worse than death. Nga, yung nag-exist ka pa rin. Parang wala kang pahinga. Yung iba gusto nila maging immortal. Para saan? For what, diba? Parang, to conquer? Paano ba? Ang boring na noon kung parang nasa loophole ka na lang. Parang it's ang sabi nga nila diba, it's always lonely at the top. Parang ganun sa immortality. Kasi nasa top ka na, nasa rurok ka na ng kumbaga pagiging human mo. Tsaka kung sasabihin mo nasa peak ka na, wala nang room for improvement. And ano pa? Wala, boring. Okay. Yung masaya. Hindi, siguro kung na-meet mo na yung achievement mo na naging immortal ka na tapos gusto mo na lang mag-quit. Kung pwede lang eh. Diba? Kasi mananawa ka na rin eh. May ano ba? May stigma. Ito nga pre, explain mo sa akin to. Total, ikaw mas matanda sa akin. Nahininaan mo pa, naiya ka pa eh. Di ba ka ma-open ka? Hindi, okay lang yun. Understood na. Matanda na kasi. Tanda na tayo. Hindi, meron bang stigma? Bakit may stigma pagdating sa quitting? Ano ba ang mga quitter sa job, quitter sa kung ano man sa buhay? Hindi ko alam kasi ang sa akin kasi parang mostly people quit not because it's hard. But diba? Some people quit because it sucks. Ganun, parang heartfelt. Kasi pag pakaramdam mo hindi ka na nag-grow sa isang bagay na ginagawa mo or wala kang patutunguhan, di ba? You better quit. Sometimes people quit because it hurts. Yun, exactly. They quit their friendship, they quit their relationship with someone. Some other people quit on other people kasi ayoko na, pagod na ako mag-deal sa'yo. Oo nga eh. Diba? Parang naapektuhan na ako eh. Nakaka-stress kang tao eh. Mga ganun. Minsan kasi naririnig ko to eh. Parang sasabihin sa quitter, tangina mo, quitter. Yung sinasabi nila na only losers quit. Ito parang tangina toxic ang puto. Hindi Medyo gaslighting na nga yun. Parang, kung sanay ka sa ganyang sistema, good for you. Diba? Wag mo na i-ridicule yung ibang tao na nag-quit. Hindi, kapag hindi ka nag-quit, martyr ka o kaya tanga. O kaya ogag. Gago. Tanga ka. Hindi kasi teacher's pet. Alam mo yun? Hindi kasi minsan kasi may mga nagko-quit na, halimbawa, coworker mo nag-quit.
Maraming ganitong kaso, promise. Yung bawa, nag-quit yung katrabaho ko, magtatampo ko dun sa katrabaho ko nag-quit. Kasi parang anong nangyari, iniwan mo kami sa air eh. May ganong thinking, which is really bad. Ako, pag may nag-quit sa office, excited ako for them. Kasi parang, finally, may much better opportunity ka mapupuntahan. Hindi, tsaka signal na yun sa'yo eh. Tsaka pag may mga nag-resign, parang gusto ko na rin mag-resign. Di ba napag-usapan natin a few episodes ago about job quitting. About job quitting. Yun nga, parang ito yung continuation siguro nun. Ngayon ko lang na-realize kasi may stigma pagdating sa quitting. Ganun. Parang tingin sa'yo, demonyo ka pag nag-quit ka. Tingin ko yung mga ganyan, yung mga nagtatampo sa mga people na nag-quit. Kasi okay pa naman sila dun sa kung nasan man sila eh. Tapos parang akala nila kung ano yung nararamdaman nila, yun din yung nararamdaman ng ibang tao. Hindi nila naisip na baka may deeper reason ba't sila nag-quit. Ganun. Di tsaka siguro, pag ako, kung ang tingin ko naman dun sa taong umalis may valid reason talaga. Halimbawa, hindi talaga siya appreciated. Yun yung pinaka-worst kasi parang sinisingit mo sarili mo dun sa lugar na ayaw sa'yo. Kahit sa mga circle of friends di ba? May kinuwit na akong tao, hindi ko na siya kinakausap kahit kailan kasi nakaka-stress umay na siyang tao. Yan yung pinakamadaling gawin quit on an ex-friend. Huwag mo na lang kausapin, di ba? Kasi maapektuhan ka lang pag may nabalita ka sa kanya, si ganito nagagaganyan. Parang tama na, yung nakausapin yan. Tsaka rin diba? Yung iba kasi parang walang open-mindedness, di ba? Parang hindi sila open-minded So, I had a discussion with a friend of mine years ago about sa pagiging open-minded. Sinasabi ko, hindi naman porke open-minded willing nang mag-compromise. Yes. Diba? Mismo. Oo nga, naintindihan mo yung let's say culture ng isang tao. Pero hindi ka willing mag-compromise na magsasama kayo or magpalitan kayo ng cultures. May mga taong ayaw magiging lang yan magiging heated debate. Tapos, and it's a problem. Tapos magkakasamaan kayo ng loob. Yun nga hindi porke open-minded, willing to compromise. Iba pa yun. May nakakaintindi, pero hindi mag-e-engage sa'yo. Kasi, may nakasanayan na yung taong yun Ganun lang yun. Kaya, ewan ko sa mga, parang immature naman kung magagalit ka dun sa tao na nag-quit on something, di ba? Parang ang perfectionist kasi, parang kailangan ikaw yung perfect victim. Napaka-vain mo naman po. Parang kailangan, ito yung mga checklist. Pag hindi okay itong checklist sa'yo, demonyo ka. Yun pa yung tingin nila sa iba. Sumakang tao. Nag-quit ka, demonyo ka. Ay, no, sir, nag-quit agad. Nakakainis ang puta. Binuhuli lang ng head, nag-quit agad, mahina. Tangina. Siniraan lang yung gawa, umiyak na agad, mahina. Maraming ganong mindset na nakaraan, no? Maiba nga tayo. Napansin ko ngayong taon, ang dami magagandang show. Nga. Mga series, no? 2025. Nagulat din ako nagandaan ako sa Invincible, Season 3. Black Mirror. Yung bagong season, the best. Black Mirror Season 7. Tapos Adolescence. Severance. Yes. Season 1 and 2, the best. Tapos yung isa pa, ano pa ba yung isa? Sabi nila okay naman daw yung Daredevil. Maganda. Yung Born Again. Maganda. Natapos ko na. Daredevil Born Again. Daredevil Islam. Daredevil Catholic. Roman Catholic. Then napansin ko lang parang bumabawi ngayon yung mga studio ngayong taon. Sabi nila maganda raw Sinners. Series naman. Movie naman yung sinasabi mo Series pinag-uusapan natin. Series. Yung yung Reacher. Maganda. Ayun yung Reacher pala. Hindi ko pa nakita yung Reacher Pero na-realize ko rin, kung tuloy-tuloy lang sana yung stream ng mga good quality show, na kaya naman talagang i-produce. Bakit kailangan umabot tayo sa point na may mga nire-release na parang agenda shows lang? Alam mo yun? Yung woke shit lang. Mga woke shit. Alam mo yung salitang woke nakakapagod ng pakinggan. Para kung pag naririnig ko yan, 2016? Nasa 2016 ba tayo ulit? Tsaka may mga over-woke na tao na nakaka-irita. Woke tards. Dito nga, nagpapaka-woke na rin yung mga tao sa Pilipinas. Alam mo naman ang Philippines, laging late sa mga trend Oo nga, actually. Nasabi ko na to dati, yung mga problem ng West,
Ginagaya natin. Ano tayo, feeling whites? Pero nga, balikan natin yung mga series. Ang angas nung napakinggan mo yung dialogue ng Invincible na Japanese. Japanese dub, hindi ba? Yung kay Conquestor. Ba't ba ganun yung... Watashi no may Conquestor. Ba't lagi may Banzai! May ano ba yung banzai? May stigma ba yung word na banzai? Hindi, ang ibig sabihin ng banzai kasi may you live 10,000 years. Okay. Parang ano yan sa atin, mabuhay. Okay. Ang banzai kasi sinisigaw ng mga Japanese soldiers noong 1940s pag susugod sila. Yun nga kaya nagkaroon ng stigma ron. Parang equivalent siya ng Pero ang meaning, charge. Ang meaning nun, parang sinasabi sa country na sana mas tumagal pa ng 10,000 years. Ganun. Yung pala. Yan yung banzai. Yan ang hirap pag ignorante ka Banzai Nippon! ano pa ba yung word na yun? Yung sa Japanese na maangas? Yamete. Joke lang. No-sexualize yun. Oo nga mga Pinoy ito. Yun nga, yung Yamete Kudisai. Normal yun Pero hindi kasi yung hentai. Sa hentai sounds sinira din kasi ng hentai yan mga gago. Ninangasan ako yung yung isang Japanese film, tapos maingay lahat, tapos may sisigaw yung leader. Yamero! Gusto ko sa dubbing ng Japan yung may gigil sa dulo. Nandiyo natin uhuri ka naman yung ko. Yung mabilis magsalita at biglang bubulong. Yeah! Ano ba yung meaning ng ikisu? Ikisu? Parang... Ikisu! Ewan ko, naririnig ko yung sa mga tropa ko dati. Parang let's go. Ganun ba yun? Ike, parang Ike, go! Parang, di ba sa mga anime yung sisigaw? Wala! Ike! Pikachu! Ike! Nakakairutan minsan pag high pitch na Di ba? Parang... Nakakashock nga yung voice actors ni Son Goku, babae. Diba? Oo nga. Kay Luffy din sa One Piece. Sa Dragon Ball sa Japan. Kahit sa Naruto, babae din pala yung dubber niya. Si Naruto mismo, oo. Oo nga, ba't ganun? Dati ba yun? Ang weird nga nun dati narinig ko yun sa sa mall yun may pinoproject silang Dragon Ball. Yung Dragon Ball Z pa ata yun. Tapos yung boses ni Goku, high pitch, sabi ko, bakit? Dumaangas yung yung voice actor ni Frieza. Paano? Parang manyakis. Utangin mo talaga, Son Goku. Eto nga, kasi pag ako, hahanap ako ng dub, minimake sure ko na talaga, original Japanese actually, hindi, mali, sorry. Hindi dub. Pag halimbawa, foreign release na show, gusto ko original language. Kasi minsan pag dinadub ng Amerikano, nasisira Gohan, let's get out of here. Oh no. My name is Naruto. And I will be the Hokage. Gohan, I'm so sorry. Oh shit. I will stop Frieza and his forces. Tangina. Tapos yung Ginyu forces. I'm gonna turn this into something interesting. Tangina. Naging Romy Diaz. Tsaka yung mga English dubbing sa mga movie ni Jackie Chan. Ang kulit nun ng puta. Kahit mga yung mga kung fu movies nun. Yung mga Hong Kong action films. Aliw na aliw ako sa sound effects na yung magsusuntukan. Push. Ganun yung... Okay nga Ang sayo panoorin lalo. Pag sa Pilipinas, parang... Ganun. Yung baril. yung pinakamaangas pinakamaangas na narinig ko na dub siguro yung sa mga movie ni John Woo sa Hard-Boiled. Hard-Boiled. Oh, come on, it's nothing like that. Take this. Tapos nag-out of sync yung boses. Nagsasalita pa rin. Tapos na yung dialogue. Come on, take this. You're hallucinating. What happened to you? Pero pag narinig mo yung original language, siyempre better yun. Mas may feelings Tsaka hindi OA. Minsan OA yung dubbing Pero yung dubbing sa Dragon Ball Tagalog yun. Perfect. Iconic kaya yun. Dati yung pinag-usapan natin dubbing ng SpongeBob. Yun, saktong-sakto yun
Oh, mga bata. Di ba sa Japan, well-recognized yung acting sa voice acting? Oo. Celebrity ka. Celebrity yung mga voice actor. Dapat ganun eh. Sana dito din eh. Sa totoo lang yung mga voice actors, mga unsung heroes yun eh. Oo. Di ba? Acting. Dito kasi mga artista na gagawing voice actor, tas di naman, ayoko na lang mag-talk. Ay, gagi, nakakita ako ng compilation ni ng acting ni Gal Gadot. Oh, si Wonder Woman. Kal-El! No! Kal-El, never! Kal-El, no! Yung sa Justice League. Yun yung parang pinakapangaasar sa kanya. Tapos meron pang isa, yung sa Wonder Woman yata. Oh, tama, Wonder Woman. Wonder Woman 1984, yung sequel. Yung sequel. Oh, yung scene nun, tumalon siya, nag-landing siya dun sa parang hood ng sasakyan ni Pedro Pascal. Sabi niya, Max Lord, you need to give me the stone. Tapos yung parang Donald, give me the stone. Di alam mo yung parang nagbabasa siya ng script habang uma-acting, ganun. parang may nakaganon sa harap. Oo, may idiot board. Tapos hindi niya makita masyado. Oh. Max Lord. Tapos pag titignan mo si Pedro Pascal, parang nakaganito lang siya. Ano yan? Uma-acting ka ba? Are you sure ba to? Hindi kasi 'di ba, parang intense na yung scene doon, alam ko eh. Tapos syempre yung reaction dapat ni Pedro Pascal, parang worried siya. Kasi sinugod na siya ni Wonder Woman. Pero for some reason si Pedro Pascal parang natatawa, parang seryoso ba yan? Uma-acting ka na ba? Parang gano'n ang puta. Kal-El, Nel. Parang kinagat niya dila niya. Kal-El, Nel. Marami nang gagago kay Gal Gadot online eh. So ang lala nung pagka-flop ng Snow White. Mas mababa yung rating niya sa Dragon Ball na live action. Yung Dragon Ball Evolution. Nakita ko yung rating nasa 1.3 sa IMDb. Grabe yun. Tingin ko kasi yun naging politicized. Ganun, dahil sa conflict ng Israel and Palestine, ganyan. Madamay. Tapos, hindi lang yun, may behind the scenes issue rin. Tsaka ito rin kasi, sino ba nagsabi kasi na i-remake nyo yung Snow White? Sino ba kasi Tsaka dahil nga daw doon. Sino sa mga executive ng Disney nakaisip na? Nabalitaan ko nga, ewan ko lang kung accurate to o kung totoo man. Ang sabi kasi, parang ititigil na daw muna ng Disney yung live action. Buti naman. Yung dapat nga, sana nga bumalik sila sa na lang talaga. Sa animation. Sa 2D. Oo. Diba? Puta, daming avenue dyan At least marami pang mabibigyan ng work. Diba? Since Disney kayo, buhayin nyo yung 2D animation. Tsaka yun yung dahilan kaya may Disney. Yes. Yung 2D animated stuff. Yes. Ay nako, si Gal Gadot. Kal-El! No! Kal-El! Hindi, ang awkward din ng dialogue na yun, sa totoo lang. Nung napanood ko yung Justice League, sabi ko, saan ang galing yan? Sino nagsulat ng lyrics ng dialogue? Tsaka magkakilala na ba kayo ni Superman? Ang weird talaga, puta. She's the worst. Mas okay sana, Superman, no! Oo, pwedeng ganun. Superman, no! Para siyang ito yung na-realize ko rin para siyang nagpapatahan ng aso. parang yung chihuahua niya nagwawala. Parang Kal-El, stop. Parang ganon. Parang pinapatigil niya yung aso niya na magwala. Kal-El, shit. Parang ganon. Roll over. Wow, naging babalo. Wow. Tama na nga itong pang-aasar natin. Kal-El, wow. Ang lupit mo. Tigilan natin yung pang-aasar kay Gal Gadot. Nananahimik siya. Nanahimik kita. Baka nabubulunan na. Nabubulunan na ng nuts. Gag. Ay, nako. Ay, teka lang. I have this pet peeve of mine. Naalala ko lang. Dapat kanina pala na-bring up ko to. Saan tayo napunta Di alam mo, nakakainis yung mga naka-SUV na dumadaan ng pedestrian lane pero hinarangan yung pedestrian lane. Hindi lang SUV. Mga nakakotse na tumatambay sa pedestrian lane. Yun din, na parang paano ka nagkalisensya? Yun nga, Pixar. Sino pa bang dapat sisihin yung Pixar? Ang tatangan nyo. Pedestrian malamang may tatawid dyan tapos ibablock mo. Gag ka ba? Di, tsaka nakakaasar din minsan yung yung mga taong parang defensive pa. Kasi rin pala yun, mga may-ari din ng SUV. Ganon. Parang nga sila parang
napansin ko rin, especially nowadays, no? Actually, matagal na rin, pero mas lumala ngayon. Yung mga taong mabilis ma-offend sa mga post na hindi naman sila pinatatamaan, pero tinamaan, tapos magpapakaano sila, hey, look at me. Preachy. O biglang magkaka-attitude ng, hey, look at me, na-offend ako, oh. Parang yung ano lang yan, yung usapang divorce. Dati, oh. Mas ang daming, kahit ma-approve yung divorce sa Pilipinas, hindi ko i-divorce yung asawa ko. Malamang, putang ina. Kung nasa maganda kayong pagsasama, talagang hindi kayo magde-divorce. Sino ba pumilit sa'yo? Sino ba nagsabi sa'yo, di ba? Ano ba nangyari sa bill na yun palang? Tagal na nun eh. Hindi ko nga alam. Wala na rin. Walang balita dun. Ay, nako. Parang ano yan eh. Yung parang lahat offended sa isang post na hindi naman sila pinapatamaan. Hindi, we still have a long way to go. Talaga. Yun napansin ko. Hay nako. Best thing na gawin dyan, pag nabasa mo, pag-isipan mong mabuti kung sasagot ka o hindi. Yun nga eh. O kaya, scroll up ka na lang. Di ba? Oh, and shut up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Nakita mo yun? Yung video, yung reel na Chinese guy. Security guard yun sa isang building. Shut the fuck up. Tapos di ba kasi pinagagalitan siya ng parang boss niya. Tapos kada naiirita siya, sisigawan niya ng shut the fuck up. Ang nakakatawa doon, lumiliyad pa siya eh. Siguro rinding-rindi na siya doon. Araw-araw na lang eh. Di nakakatawa talaga yung mga ganong tao sa China. Maraming comedian kasi sa China na hindi sila unintentionally funny. Yung yung nagpo-promote ng ilaw. Kulit na. Ayoko si LC Sign. LC Sign, ang kulit si Tony, oo. Natutuwa ako sa mga reaction. Nakakatawa nga yun. Kanya tingin niya lang niya, nakakatawa na yun. Gagano lang siya. Yung condescending na tingin. Ganun siya. Para siyang yung para siyang yung Chinese uncle mo na condescending. You don't have a degree. You're not good at math. Anyways. Ay gagi, pag-usapan nga natin to. Total nagpipik naman eh. Ako lang ba o parang nakakagago yung show na Pusuan or Laruan? Hindi ko naman siya pinapanood pero nakakita ako ng mga reels doon. And ako mostly rin. Ang cringe. Yun nga, alam mo napansin ko nga yung mga sumasali doon. Napansin ko yung mga sumasali sa show na yun, it's either narcissist, mayabang talaga. Ego trap. Egotistical or talagang weirdo lang. Marami lang issue sa katawan. O kaya perfectionist. May mga iba doon talaga matitino, napansin ko. Maayos naman. Pero wala silang masyadong screen time. Wala nga masyado. Kasi parang sorry. Sige lang. Parang requirements doon, pag sasali ka, cringy ka ba? I'm such a... Ay, pasok ka na. Ganun na agad eh. Weirdo ka ba? Pasok ka na. Ganun dun eh. Di tsaka nabalitaan ko rin, parang maaga daw pala yung call time nila doon sa studio. Siguro mga 6 a.m. ganun. Grabe naman. May ganun ako nakita eh. Sana tama ako kasi my memory is fucked up. Tapos ang sinasabi nila, maaga silang nandun. Tapos mga ilang oras pa bago sila sumalang sa shoot. Kaya nga 'di ba yung ibang mga contestant doon, mga sabaw. Baka kasi hindi sila nakakain agad. Yun nga eh. Kasi pag gutom ka, putang ina, sabaw ka talaga. Tingin ko hindi napapakain kasi otherwise, ba't ganun? Pero grabe naman yung call time, 6 a.m. Narinig ko talaga 6 a.m. yun eh. Kawawa. Sana hindi ako mali dun. Kaya siguro yung iba, gusto na lang din matapos agad. Bahala na kung ano masabi ko dyan. Tsaka alam mo, yung mga nagpupunta dun, yung mga sumasali dun, sila lang din yun eh. Kawawa din, rotational lang yun eh. Bawa, sa araw na to, itong searchy na to yung magiging contestant, di ba? Yung parang bachelor o bachelorette. Parang ganun. Yung isa sa mga nandun sa naka-line. Sila naman yung pipili. Parang rotational nga. Siguro hanggang maubos, di ko alam. Parang round robin, ganun. Hindi ko sure. Basta ganun. Tapos ang nangyayari pa is, ipipilit nila talaga na magkaroon ng mga, mga imperfections para madali nilang mapap yung balloon. Kasi kasi mas maraming basher, mas maraming clout. Alam mo, sabi nga nila, baka rage bait lang yung na yun eh. Feeling ko nga eh. Di ba kasi ang dami sumasali doon, nakaka-trigger eh. Parang sila yung there's no such thing as bad publicity. Oo nga. Di yung iba doon, tingin ko, sumasali for clout. Hindi sila umahanap ng karelasyon. Yung iba, tingin ko, nakakuha lang talaga ng karelasyon kasi, nag-click kami nitong taong to, tara, let's date. May nakita nga ako doon, guy siya, na naghahanap siya ng partner, ganun. Nabanggit niya na lang na I don't like tattoos. So, ang dami nagalit sa comment section. Ay, oo. Tapos, ang sa akin naman, puta,
ayaw niya nang may tattoo eh. Oo nga eh. Masama ba yun? Demonize na ba yung tao na kasi ayaw lang niya nang may tattoo? Ang tawag kasi doon guys, preference. Yun nga eh, huwag tanga. Preference yung walang tattoo. You have to respect that, di ba? Yun nga eh. Hindi kasi ang iniisip yata nila kagad, ayoko sa may tattoo kasi demonyo. Isipin nila agad, bigot. Alam mo yun, yung parang... Tapos ang dami nagagalit sa comment section. Tapos ako parang, naawa ako sa guy kasi ba't siya binabash siya dahil lang dun sa sinabi niya na ayaw niya nang may tattoo? Ba't kayo na-offend? So what? Diba? Diba? Ang stupid nga eh. Tsaka yun nga, ang dami dun perfectionist eh. Limbawa, may sumali dun, mahilig siya mag-collar. Tapos may isang contestant dun, ayoko sa lalaki nagko-collar. Gusto ko kasi naka-round neck o kaya v-neck kasi mas sexy yon. So, pinap ko yung balloon ko. Why did you pop your balloon? Kasi ang kapal ng nguso niya. Di ba? Pwede bang, di ba may script yung mga yan? Baka napipilitan lang sila sabihin. Alam mo, minsan inisip ko baka scripted nga eh. Nothing against yung creator, si Marion Honor. Bahala ka. Pero last trip mo pinapapunta mo ng 6 a.m. yung mga tao. Hindi, tsaka yung ding concept na yun, hindi naman original yan eh. Galing, nakita ko lang din sa Amerika. Yung pop the balloon. Yung iba dun gago eh. Kakapasok pa lang nung, yung sunod-sunod na yung pag-pop. Yung bachelorette or yung bachelor. Biglang nagpop ng balloon kasi napapangitan sila lahat. Sabi ko, gago, ang sakit talaga nun. Baka ang goal nila maging cringy to as in, cringy as fuck. Tingin ko nagiging excuse lang nila yun para makapang-reject din. Kasi sila dati na-reject din eh. Kaya pinapop nila yung balloon. Di ba ang kupal? Meron pa din yung isa yung babae na kasi she used to tell me na he's never been in a relationship. Which is kind of sus. Ay, so, gago. Alam ko yun. Sabi ko, tayo ng problema mo. Si On a Whim. Si Korean girl. Teka nga. Annoying niya. Hahanapin ko yun. Siguro mabuti siyang tao, mabuti siyang anak, mabuti siyang kaibigan. Pero annoying, you're annoying piece of shit. Tinawag pang piece of shit ang puta. Teka. Siguro kung nandun ako, sasabihin ko agad, shut the fuck up. Ito muna, yung setup namin primitive. So, bear with us na lang. Rely na lang ako. Teka. Paparinig ko na lang sa mic. Ito yata yung sinasabi mo eh. Kasi gusto ko yung rebat sa kanya ng lalaki. Hindi ko siya madadala sa mga tapsilugan. Teka, panoorin natin to. React accordingly na lang para marinig. Teka lang, ito na yata yun. Wait. Sorry. I'm on a whim. Dude. Bakit siyang napili mo i-pop? Ayan. I haven't been in a relationship in so long and I'm just like, Kasya lang. That's kind of sus. Why would that be sus for you? It's like, why? Type mo naman ba sana siya? Feeling ko hindi kami magmamatch sa mga ibang bagay kasi the way she talk parang ang hirap niya dalhin sa Ang kulit. Ulitin natin, nag-react ka kasi. Sorry. Teka lang, hindi ko narinig eh. Bakit siyang napili mo i-pop? He was like, I haven't been in a relationship in so long and I'm just like, made you, that's kind of sus. Why would that be sus for you? It's like, why? Type mo naman ba sana siya? Feeling ko hindi kami magmamatch sa mga ibang bagay kasi the way she talk parang ang hirap niya dalhin sa tapsilugan. Imaginein mo, dadalhin mo sa tapsilugan yun. Bakit may toyo? Bakit may paminta? Bakit may calamansi? Do we have to make timpla-timpla pa? Ang dami na trigger sa babaeng to actually. Kasi annoying siya eh. Tsaka parang bakit suspicious sa'yo kapag walang relasyon yung lalaki for so long? Kasalanan ba ng guy? Gusto niya ng peace eh. Naghahanap siya, di ba? Tsaka she's just the living example of why he did not date. Kaya sus. Di ba? Siguro ako yun, sinabi sa akin. He's having, wala siya sa relationship ng matagal, which is kinda sus. Tapos pag tinanong ako, yan. Yung babaeng yan yung reason. Bakit kasi hindi ka pag-date na matagal, Frank? Tuturo ko lang siya. Ayan, no? Ito yung isa pa, pre. Yung maraming nagalit din dito kasi... Siya rin ba? Siya rin to. Same girl din? Nakupalan sa kanya eh. Teka, ito. Bakit di ka nagpapagat ng balloon? She looks nice naman. She's very attractive, most especially for K-pop fans. Yung fashion Tama niya naman is very sinabi. millennial considering her age is 27. How about on your end? Bakit siyang napili mo i-pop? Originally, I was on a whim. Putang Okay. ina. But when he was like, for a K-pop fan, I was like, are you not into K-pop fans na boys? Like, can you give him another one and pop it again? Why? What's your reasoning behind it? I don't mind guys who like
K-pop, but it's like for me personally, I don't like it when guys are like, "Oh, you look like you're Korean." I don't think I do. And it's like when guys like, "Oh, you look so Korean." For me, it's like, am I getting fetishized? Oh, okay. What? Am I getting fetishized? Do you have any response to that? Thank you. Next. Nakakaloko eh, So no? breakdown natin. Sige, breakdown natin. Sabi nung guy, Oh. maganda siya, attractive siya for a K-pop fan. Wala naman siyang sinabi na hindi siya maganda or hindi niya type. Sinabi lang attractive siya. Siya nag-overreact. Oo. It was on a whim. Dude, nobody fetishize you, man. Sinabi lang niya na maganda ka for a K-pop fan. Oo nga eh. Tsaka, ang dating kasi sa kanya, parang mukha kong K-pop. Kasi tingin niya, ang alam niya kasi, karamihan yata sa mga lalaki, gusto ng Korean look. Oo. Tapos, ang tingin niya, fine-fetishize siya kasi, mukha siyang Korean. And she thinks she does not look like a Korean gal. Oo. Pero she looks like a Korean gal. Alam mo yun? Tsaka yung accent niya, men. Hindi ang arte, gagi. Lily in the Valley, yung accent niya. It was on a whim. I was like, Oo. Valley girl na ewan. am I getting fetishized? Oo. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Hindi parang kung tatanungin ka, ba't wala kang dinedate? Kasi may mga nag-exist na ganyan. Because of that. Because of this bitch. Hindi kasi siya, draining yung energy mo. Ay, yun yung buti binanggit mo. Hindi ka nais-nais yung energy niya. Nakaka-bad trip. Dude. Nung nakita ko rin to last time, siguro 2 months ago na by now. Di mo ata mapapasakay sa jeep yan eh. Ang hirap makipag-usap. Parang ang dami niyang inarte sa buhay. Yun nga. Tapos, para kang nakikipag-usap sa bato na immovable talaga. Alam mo? Hindi ko ma-explain eh. Pero, mahirap ka argue yan. Hindi, nakakairita yung energy niya. Siguro, yun nga, sabihin ko ulit, mabuti siyang tao, mabuti siyang kaibigan, mabuti siyang anak, mabuti siyang pinsan, but you're annoying piece of shit. Ba't tinatawag mo siyang piece of shit? Wala lang. Ganun tingin ko sa mga annoying na tao. Yan. Di ba dati nag-trending si Golden Retriever guy? Oo nga eh. Kawawa yun. Binash ng binash. Oo. Alam mo, tingin ko nakita ko rin may isang contestant nila na ginawa rin niyang content yung co-players, co-searchers ng love, ganyan. Sa pusuan or laruan. Iniisip ko, hindi kaya rin to. Ginawa nilang stepping stone para maging content creators. Yun na yung mangyayari. Kasi nag-trending na sila eh. Diba? Ang cool din ng show na to eh. Parang stepping stone nga rin sa kanila yan. May iba dito matino eh. Talagang, wow, okay yung end up. Nakita ko lang sa Reels. Kasi hindi ako mag-i-spend ng 1 hour panoorin lang to. Kaya nga eh. Diba? Parang, ito lang yun eh. Hindi ko gets yung appeal. Yun lang yun. Tsaka po algorithm ni Meta, no? Oo Di nga mo rin alam eh. Ba't sinasend mo sa akin to? Di tsaka, ito nga. Nanonood ako ng mga reels about airsoft tapos biglang lalabas yan. Yung pusuan or laruan. Kasi maraming engagement eh. Iniisip nila baka gusto mo rin. interested ka ganun. Teka, may gusto pa akong sabihin tungkol dito eh. Yung about sa engagement dito sa show na to. Nakalimutan ko lang eh. Ano ba? Ikaw muna, sige. Hanggang maalala ko. Ano pang take mo sa show na to? Sige. It's cringy. Cringe talaga. Ayun, buti binanggit mo yan. Thank you. And then kasi yung mga sumasali kaya dito, meron silang shame kink. Meron ba silang shame? Hindi natin alam. Parang ano ba? Kasi iniisip ko, ba't ka sasali dyan? I mean, okay, probably you just get paid and enjoy the time there. I don't know. Pero kasi yung mga sumasali rito, malamang alam nila yung pinapasok nila. Alam nila yung embarrassment na magiging aftermath nitong mga episode siguro, na to. Baka may mga contract silang pinirmahan. Siguro, oo. So malaki siguro TF dyan. Siguro nga, oo. Hindi, tsaka puta pagsasali ako dyan, parang di na lang, mapapahiya ako eh. Para ka kanina nasa sabungan. Ewan ko, nakakahiya eh. Pagsasali ka dyan kasi magiging laughing stock ka sa inyo. Tsaka after niya nakakahiya talaga eh. Para kang nag-inom, tapos nalasing ka ng matindi, tapos ang dami mong pinagagawang cringy. Tapos kinabukasan magigising ka, putang ina, ano pinagagawa ko dito? May nang video pala sa'yo. Ganun. Para kang nagsuka ng matindi, tapos may nang video sa'yo. Parang ganun yung pakiramdam niyan kinabukasan. Tapos kinabukasan, trending ka na. For me, hindi pag inalok ako dyan, di ba sasali dyan, tanga.
Ikaw sasali ka? Depende sa TF. Pera na naman. Hindi. Hindi. Pera. Joke lang. Not to talk about the money. Joke. Halimbawa, kung sasali ka dyan to enjoy, will you? 50-50. Oo. Pero wala akong confidence sa alakas ako magsalita dito kasi wala nakakanood sa atin eh. Pero pag nandun na, ewan ko lang eh. Hindi, siguro kung sasali ka dyan, manggagago ka na lang. Oo. Parang di ko... Oo siya. Tapos tinanong ko, ba't pinap mo yung balon? Kaya mas okay na ako single dahil sumagot mo. Di alam mo, magta-trending ka nun. Perfect response yun eh. Parang, ayun mo, ba't ako sasali? May ganyan kayong contestant, kupal. Gusto mo ba ng balon? Pop mo na. Oy, pop mo na, sige no. Sige na, okay lang. Ako na magpapap para sa'yo. Hindi, tsaka ano rin eh, malamang nasasaktan talaga dyan yung mga searchy. Tama ba? Yung isang tao na naghahanap, siya yung searchy, di ba? Oo, ang sakit kaya kasi hindi mo naman ako masyadong kilala. Tapos pinap mo yung balloon. Oo, parang ang judgy din eh. Naalala ko ewan ko kung sa show na to ba yun. Pero one time, may isang naglakad na searchy nga, or yung contestant, yung main character for the day. Oo. Tapos sunod-sunod yung papo. Sabi ko, tangina kung ako yan. Nakakawasak ng ego, nakakawasak ng confidence yun. Oo, ego, ano siya eh. Ego shattering. It's a soul shattering moment. It's a soul shattering moment. Tsaka syempre kung maigo ka, like me. Yeah. Lahat naman tayo may ego. Lahat naman tayo may ego sa katawan. Nakakadurog. O parang, hindi naman kailangan inflated yung ego mo syempre. Tsaka, pero tsaka, questionin mo rin yung sarili mo. Ang dami bang mali sa akin? Yun nga. Parang siya, parang maka-question mo yung reality mo eh. Parang maiisip mo, am I that undateable? Am I that ugly? May isang incident. Pareho silang objectively, hindi kagandahang mga tao. Tapos yung babae, pinap yung balloon. Average looking, ganun. Tapos nagtataka sila, bakit pinap mo yung balloon? Magkamukha naman kayo. Sino nagsabi nun? yung mga tao sa comment section, syempre. Grabe no, kaya ayoko dyan yung mga judgmental sa comment, nakala mo naman napaka-perfecto. Hindi, promise, walang perfectong tao, lahat tayo may flaw. Yes. Extremely flawed ang humanity, I would say. Pero kasi yung mga nagko-comment sa kanila, parang kala mo naman kung sino mga gwapo at maganda, puta. Bakit? Porque hindi ka kagandahan? Wala ka ng preference? Ganun ba yun? Naniniwala ako dun sa marami nagsasabi na the internet killed romance eh. Yes. No? I believe the internet killed romance. Yes. 100%. And this show is the perfect example. Yes, it's a living proof. A textbook case of why the internet killed romance. Yes. Let's end it at that. Okay, anything else, Frank? Nothing. Syempre, wala na. Sana try niya dun sa tapsihan. Tapos, why do we have some paminta here? I'm on a whim. Pag may kadate kang ganun, sungal-ngalin mo. Hindi naman. Parang, hindi, explain ko na maigi. Tapos, block ko na siya na after. Joke lang. Tapusin mo yung date and then ghost. Ganun na lang. Hindi naman. Just tell her na ito yung pangat mong ugali. Karoon naman tayo ng emotional intelligence kahit pa paano. Yes, I agree. Kind of. And that's it. Yes. Thank you for listening, everybody. Thank you. Yes. And that's it. We're out. We're out. Bye-bye. Bye.